Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Ella Joy A. Ignacio, kasalukuyang nag-aaral sa Central Mindanao University sa kursong Bachelier sa Sekundaryang Edukasyon, Mayorya sa Filipino. Ngayon ay babahagi ko sa inyo ang aking naratibong karanasan. Una, upang asain ang aming kakayahan sa pagsasanay bilang isang guro, ay isinalang kami sa Central Mindanao University Laboratory High School upang magkaroon ng rigorous training. Matapos ang aming 2 linggong rigorous training, ay isinalang ako sa Malaybalay City National Science High School bilang nagsasanay na guro sa Filipino. Ang MCN-SHS ay tinatawag na Bukidnon National High School Aglayan Annex noon. Batay sa Batas Republika bilang 104-66, isang batas na naghihiwalay sa Bukidnon National High School Aglayan Annex sa Barangay Aglayan, lungsod ng Malaybalay, lalawigan ng Bukidnon mula sa Bukidnon National High School at ginagawang isang malayang National Science High School na kilala bilang Malaybalay City National Science High School at naglalaan ng pondo para rito. Inaprubahan ito ni Pangulong Benigno S. Aquino III noong 6 ng Abril taon 2013. Layunin ito na palakasin ang kalidad ng edukasyon at itaguyod ang kaalaman at kasanayan sa siyensya sa mga mag-aaral. Ang Malaybalay City National Science High School ay nag-aalok ng General Academic Strand, Technical Vocational, Livelihood Strand, Humanities and Social Sciences Strand, at Science, Technology, Engineering at Mathematics Strand. Ang pinakamahusay na pamamaraan para sa pagpapatupad ng kurikulum sa kapaligiran ng pag-aaral ay kasama ang paggamit ng siklo ng eksperyensyal na pag-aaral para sa epektibong direksyon sa silid-aralan. Ito ay kinabibilangan ng pagkikilahok ng mga mag-aaral, paglalayon sa mga konsepto, pag-integrate ng kaalaman at pagtatasa ng kanilang pag-unawa. Isang layunin-driven na disenyo ng kurikulum na may mga aktibidad na eksperyensyal na pag-aaral at pagsasama ng e-learning ay maaari ring mapabuti ang kasiyahan at mga resulta ng pagsusuri ng mga pag-aaral. Ang ganitong pamamaraan ay nagtatakda ng mga layunin ng kurikulum sa mga paksa ng module at mga item ng pagsusuri na nag-uudyok ng mga aktibidad sa lektura at tutorial. Ang mga aktibidad ng eksperyensyal ay pumapalit sa nilalaman na nagbibigay daan sa mga mag-aaral na mag-apply ng kanilang kaalaman at mag-access ng karagdagang mga mapagkunan para sa mga detalye. Ang isang kapaligiran na e-learning ay nagpapalakas sa proseso sa pamamagitan ng mga online na diskusyon, pamamahala ng portfolio at pagsusuri ng mga takdang aralin. Bukod dito, ang isang team-based na pamamaraan ng pagtuturo na may input mula sa mga tutor at pagmumuni-muni mula sa parehong mga tutor at mga mag-aaral ay maaaring mapabuti ang disenyo at paghahatid ng kurikulum. Ang pinakamahusay na pamamaraan na ito ay nagtataguyod ng aktibong pakikilahok, aplikasyon ng mga kaalaman, at patuloy na pagpapabuti sa karanasan sa pag-aaral. Kung estratehiya naman ang pag-uusapan, ang mga estratehiya na aking ginamit sa pamamahala ng silid ay ang sumusunod. Una ay halimbawa ang pag-uugali. Ito ay isang mahusay na estratehiya sa pamamagitan ng silid-aralan na ginagamit ng bawat guro na inaasahan mo ipakita na iyong mga mag-aaral. Ginamit ko ang halimbawa na pag-uugali dahil nakita kong epektibo ito nang tuturo sa aking mga estudyante kung paano sila dapat kumilos sa loob at labas ng silid-aralan, at ito ay napatunayan ng pinakamabisang estratehiya sa pamamahala ng silid-aralan. Ipinapakita ko ito sa pamamagitan ng paggamit ng magalang na pananalita, pananatiling nakatingin sa kanilang mga mata, at binibigyan ko ng pagkakataon na libanang magsalita. Lumilikha ako ng isang kasunduan ng klase simula ng unang araw ko pa lang ng pagtuturo. Katulad na lamang ng patakaran na itaas ang iyong kamay kung nais mong magsalita, sapagkat ang pagsasagawa ng mga mag-aaral sa mga patakaran na itinakda sa iyong silid-aralan
ay nakatutulong sa kanila na maramdaman na sila ay bahagi ng proseso ng paggawa ng desisyon, kaya nararapat na sumusunod sila sa mga patakaran na ito. Nagsisimula ako ng isang talakayan na pinananatiling malinis at maayos ang silid-aralan at mag-enjoy. Kapag sila naman ay nakasagot, pinupuri ko ang kanilang positibong pagsagot sa mga tanong dahil panigurado kong ulitin ng mga mag-aaral ang pag-uugali ito. Dahil nararamdaman ko na sa tuwing nagbibigay ako ng pupuri sa kanila ay nagdadagdagan ng kanilang kumpiyansa sa sarili na aktibong makilahok sa klase. Ang mga hamon na aking kinapaharap sa pagtuturo ay ang sumusunod. Una ay ang kumpiyansa sa aking sarili dahil wala ako nung unang salang ko pa lang sa rigid training. Pangalawa naman ay ekspektasyon ng aking mga kooperatibang guro na masyadong mataas para sa akin. At ang panghuli ay ang mga mag-aaral dahil hindi sa lahat ng oras ng klase ay mayroon silang aktibong pakikilahok sa klase sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan at pakikinig sa guro. Kaya't ang mga nabanggit ko kani-kanina lang na mga estratehiya ay siyang aking ginamit upang maging interesante ang klase at nalagpasan ang hamon na ito at nag-enjoy sa pagtuturo. Ang aking realisasyon pagkatapos ko may deploy sa Malaybalay City Science National High School ay kinakailangan na magkaroon ng koneksyon ang guro at mag-aaral sa loob ng klase upang magkaroon ng tibong pakikilahok at pakikinig ang mga mag-aaral. Unang salang pa lamang dito, ang ekspektasyon ko sa mga mag-aaral dito ay katulad lamang ng mga mag-aaral sa Central Mindanao University Laboratory High School na hindi marunong bumatis sa mga nagsasanay na guro sa tuwing may nakikita silang katulad ko. Subalit, nagulat ako ng halos lahat na kilala sa amin bilang nagsasanay na guro ay binabati ng mga mag-aaral at higit sa lahat ay napalapit na ang loob ko sa lahat ng mga mag-aaral na tinuruan ko. Pakiramdam ko parang ayoko nang bumalik sa Samuel HS sa puntong iyon. Ang gusto ko ay patuloy na lamang na sila ang estudyante ko hanggang sa matapos ang semester ito. Kaya na-realize ko na gusto ko nang magturo at mahal ko na ang propesyon na pili ko. Masyado akong mahiyain dati at natatakot na magsalita sa harap ng madla, subalit ngayon kayang-kaya ko nang tumayo sa harap ng mga madla at magturo. Ito ay dahil sa tulong ng dalawa kong kooperatibang guro, Ma'am Marbeth G. Ayungay